Guys, fresh earnings release na naman mula sa pinaka-respected na kumpanya hindi lamang dito sa ating bansa bagkus sa Southeast Asia. $604 million ang recurring net income ng ICTSI sa unang kalahati ng 2026. At itong recurring net income nila ay tumaas pa ng 25% kumpara sa nakaraang taon. Kaya ngayon, ang tanong, kung ganito pala kalaki ang kinikita ng company, bakit hindi pa ito yung pinaka number 1 blue chip stocks sa portfolio mo? At ang mas importante, sa presyo nito ngayon, late ka na ba or pwede pang pumasok dito sa company? So dito sa video nito ay bi-breakdown natin lahat. Ang magandang katangian today ng ICT, ang disadvantage today ng company, and also ang honest na sagot natin dito sa huli. Kaya umpisa na natin, let's go! So bago tayo pumasok sa mga numbers, tatanungin muna kita ng isang tanong. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng ICT? Ngayon, kung hindi pa, hayaan mo akong ibigay sa'yo yung description about sa company ito nang mas maiintindihan mo. Okay guys, susumplihan lamang natin. Ang ginagawa talaga nitong company, nag-ooperate ng container terminals sa mga malalaking pantalan, hindi lang dito sa ating bansa bagkus sa iba't ibang panig pa ng mundo, no? Yung mga nakikita mong kahon, ito usually yung kanilang produkto. Ang ginagawa naman nila nito, itong kahon na ito ay nilalagay sa mga cargo ships. Isipin mo na lang sila ay nagpapatakbo ng traffic system sa global trade. So ibig sabihin bawat barko na dumadaong sa kanilang terminals may bayad yan. Bawat containers na niloload or in-offload may bayad din yan. At dahil global ang kanilang operations sa 30 plus countries and 50 plus terminals, hindi sila nakatali lamang sa isang ekonomiya. So ito yung kagandahan ng ICT. So sa madaling salita, ang business model nila ay to collect toll, to grow the network, and also return the money to the shareholders ng company. Maihalin tulad natin ito na parang expressway pero in a global system or global trade lamang. Okay, so hopefully malinaw kung ano yung ginagawa ng ICT. Kaya ngayon pag-usapan natin kung bakit maraming investors ang bullish dito sa company ito. Naunahin na natin itong numbers na talagang nakikita natin na very appealing today sa mga investors, hindi lamang dito sa ating bansa bagkus foreigner, no? In a foreign market din also. Ang kanilang revenue ay umangat ng 18% year on year in a full year basis mula sa 2.7 billion hanggang sa 3.23 billion US dollar. Ang kanilang net income also ay umangat ng 23.34% mula sa 849 million US dollars to 1.5 billion US dollar. Guys, kung nakikita natin, yung company ito hindi lamang talaga tsamba lamang yung kanilang kinikita today. Kumbaga nakikita natin year over year, no, lumalago ang kanilang income at ang kanilang revenue. Kumbaga in short, merong pattern dito. Kaya napakaganda at maraming investors ang gustong pumasok dito sa company ito. Pangalawa ay meron silang geographic diversification. Okay, kung titignan natin, ito yung pinaka-superpower ng company as of the moment. Ang kanilang pinakamataas na moat. No? So kung titignan natin sa geopolitical tensions na nangyayari sa trade war ng US at China at gulo sa Middle East, hindi masyadong natatamaan itong ICTSI because of their diversification. No? Hindi lamang sila nakatali sa isang sector, what I mean, hindi lang sila nakatali sa isang region lamang. Ito mismo yung kahulugan ng sinabi ni Enrique Rason Jr. na diversified footprint. Ang diversified footprint, ito yung nagpoprotekta sa company as of the moment. Pangatlo ay mayroon na namang bagong terminals itong company. Okay, mayroon dalawa. Yung isa ay nasa Durban, South Africa na nag-ooperate na rin. Yung isa ay nasa Batam, Indonesia na nag-ooperate na rin. So kung titignan natin, nakakapag-add na rin ito na naman ng panibagong revenue at income, recurring net income sa kanilang shareholders at sa kanilang company mismo. And this is a wonderful news para sa mga shareholders ng kumpanya. Yung nire-release lagi ng ICT, hindi lang ito about sa
promising future, no? Kundi talagang nagdi-deliver na sila mismo. Okay, so they deliver what they speak. Tama ba yung aking grammar doon? Okay? So in short, sa madaling salita, nagsisimula na silang kumita sa kanilang mga bagong investments. Pang-apat, at ang pinakakagandahan din dito sa company ngayon ay ang kanilang free cash flow. Okay, kung titignan natin, over the last 12 months, ang kanilang operating cash flow ay nasa 119 billion pesos at ang kanilang capital expenditure lamang ay nasa 23 billion pesos. So, giving this information, makakakuha tayo ng 95.82 billion pesos na free cash flow. Ibig sabihin, kaya nilang bayaran ang dividends na binibigay nila, bayaran ng paunti-unti ang kanilang mga utang at mamuhunan ulit sa kanilang mga bagong investment na nakikita sa future or hinaharap. And this is the advantage of have a high free cash flow. No? You have to understand na may 5 kaparaanan bukod sa nabanggit natin yung pwedeng gawin ng free cash flow. Kaya napakahalaga ng free cash flow sa business, di ba? Sabi nga natin, ang free cash flow ay ang lifeblood ng company. Kaya napakahalaga niyan. Panglima, ang pinakamagandang moat ng company ay ang switching cost. So kung titignan natin, the switching cost ay isa sa pinakamalakas na power nitong ICT today. Ibig sabihin kapag nag-integrate na kasi sa isang shipping line yung ICT, nahirap nang lumipas sa ibang terminals kasi dagdag gastos, schedule adjustment, and also syempre logistic problem. And alam mo naman sa logistic, napaka-importante ng smooth sailing dyan, no? Kaya talagang yung switching cost ay sobrang taas pagdating dito sa business model ng company. So pero syempre, hindi lahat ng mga stocks ay syempre lahat magaganda lang ang titignan natin. Okay? Pag-usapan natin ang medyo downside dito sa ICT. Kailangan bigyan ng focus na hindi nasasabi sa mga news articles, no? Pag-usapan natin itong una. Ang pinakamalaking concern ko dito syempre yung kanilang utang. Ang ICTSI ay mayroong 356 billion pesos na utang at meron lamang itong 52 billion na cash available. Ibig sabihin, ang net debt nila ay nasa 303 billion pesos or negative 152 pesos per share. At ang kanilang debt to equity ratio ay nasa 2.36 na medyo mataas. Okay? So sa madaling salita, malaki ang leverage na kinikater nitong business. And you have to understand na malaki talaga kanilang leverage kasi kung titignan mo, ang dami nilang ino-operate na mga terminals, no? Siyempre may mga pagkakataon na sabay-sabay nasisira yung mga ginagamit nila sa operations, di ba? Kaya siyempre kailangan nila ng mataas na leverage din also. So bakit ito yung pinaka-concerning siyempre dito sa company na mataas ang kanilang leverage? Kasi kapag tumaas ang interest rate ng global market, di ba? Makikita natin na apektado ang company. Paanong paraan? Una, tataas ang kanilang gastos. Tataas yung mga binabayaran nilang interest sa kanilang mga utang. And then, sa pamamagitan nito, syempre, hihina ang kanilang revenue, hihina ang kanilang income. Kaya kung titignan natin noong 2022, nang tumaas ang interest rate, makikita mo talaga na talagang apektado. Bumagsak ang kanilang presyo to if I'm mistaken, 150 pesos per share ito, no? And umangat na lang ito nang naging okay ang interest rate. So kung titignan mo, ito isa sa pinaka lagi mong titignan pagdating dito sa ICT. Pangalawa ay ang global trade risk. So ang buong business model ng ICT ay nakasalalay syempre sa dami ng global trade. Okay? So kung mayroong recession, mas kaunti lamang ang barko, mas kaunti lamang yung containers, mas kaunti lamang yung syempre yung kikitain ng business. Ang nangyayaring tension sa mga bansa na mayroong terminals ang ICT, talaga nakaka-apekto ito syempre sa operations ng business. Pangatlo ay ang competition. Hindi sila lang syempre ang nagpo-provide ng port service sa industriyang ito, no? Marami pang iba. So ibig sabihin meron ding international player sa business na ito. So sa madaling salita kung bakit risk din ito sa company, kapag mayroong bagong terminal o port terminal na nilagay malapit syempre sa ICT, syempre
another competition yon, another bawas kita sa business ng company. Pang-apat, syempre ay ang foreign exchange risk. Kasi international, you have to understand na ang kanilang operations ay international. Okay? Kumikita sila ng maraming currencies. Ibig sabihin, kapag bumagsak ang local currency sa mga bansang merong terminal sila, kakaroon sila ng foreign exchange loss sa kanilang operations. So, itong mga nabanggit natin, guys, hindi ito yung parang theoretical lamang, guys, no? Ito ay nangyayari mismo sa kanilang operations, sa loob ng operations, and based sa history, kitang-kita din natin yung resulta nito. Okay? Yung epekto sa kanilang operations. So, ang pinakamalaking tanong ngayon sa video nito, worth it pa ba si ICT sa presyo nito ngayon? Ang pinaka-honest na sagot ko dito ay nakadepende kung anong uri ng investor ikaw ngayon. Ang kumpanyang ito ay syempre, kung titignan natin, pinaka-well-run business, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. No? Kung titignan mo, ang kanilang return on equity ay nasa 58%. Ang kanilang return on invested capital ay nasa 22% today. At consistent earning growth, meron itong company over time kung titignan mo. So itong growth nila ay hindi ito pangkaraniwan. Talagang extraordinary yung growth ng company ito. Kahit hanapin mo sa ibang blue chip stocks dito sa ating bansa, talagang namumukod tangi ang ICT. So in short, mahirap kang makahanap ng ganitong quality na business. Pero again, babalik tayo doon sa kanilang utang na hindi dapat baliwalain din natin as an investors. No? Hindi porket maganda yung quality talaga ng business, talagang babaliwalain na natin ito. Kailangan pa rin natin syempre i-assess itong business. Para sa akin guys, sa pagre-review ko dito sa ICT, ang pinakatotoong tanong ay hindi yung maganda pa ba paglagakan itong ICT? Ang magandang tanong dito, para sa akin ba itong ICT? At ayon ba ito sa aking goals, sa aking investment? So para malaman mo kung para sa iyo ba itong ICT today, mayroon tayong tatlong type kasi ng investors. So ngayon pag-uusapan natin ito. Yung una ay yung growth investor. Ito yung mga investors na naghahanap ng long-term compounders katulad ng ICT. Very clearly na talagang growth compounder itong ICT. Meron silang track record na, ang moat ay naandyan na rin, meron silang global expansion. Ang tanging caveat ko lamang dito ay huwag syempre mag-all-in ng iyong investment sa ICT given yung price nito ay nasa mataas na level. Okay? So kung meron ka mang entry price, you have to understand na peso cost average ka. Okay, so kunyari, meron kang investment na 5 pesos, i-test buy mo muna sa 1 peso. Okay? And then so on and so forth. If nakikitaan mo na meron pang potential na mag-grow itong business. Okay, pangalawa ay ang income investor. Kung ikaw naman ay talaga naghahanap ng passive income, ang dividend yield lang kasi ng ICT ay nasa 1.85%. Na medyo mababa kumpara sa mga ibang stocks sa ating bansa na nagbibigay ng 5 to 12%. Mas maganda na tignan mo yung ibang stocks sa ating bansa na talaga nagbibigay ng mas magandang dividendo o yield para sa'yo. Pero kung gusto mo ng mix na growth and dividend play, I think pwede pa rin sa'yo itong ICT. Kung ikaw naman isang conservative investors na talagang tinitignan yung financials, yung utang ng company, I think talagang mas bigyan mo ng focus today yung pagre-review dito. No? Kung ikaw o nakikita mo na may potential kang entry dito, you have to understand yung mga nasabi natin kanina. Hindi lamang yon, syempre bantayan mo muna ang interest rate environment ng ating bansa. And hindi lamang ating bansa, also syempre globally. And also tingnan mo rin every quarter kung nababawasan ba yung kanilang utang. Okay, yan yung pinakamalaking focus mo. So para sa akin, kung ikaw isang conservative investor, kapag nakita mo na bumagsak ang kanilang utang na lamang sa 250 billion pesos, I think isa ito sa pinakamagandang entry point para sa iyo as a conservative investor. Okay guys, bago natin tapusin ang video na ito, paalala lamang na yung mga nasabi natin ay hindi ito financial advice. Ito lamang ang aking opinion about sa company sa pagre-research natin at gusto ko lamang itong ibahagi sa inyo. So kung nag-enjoy ka sa video na ito, please like, subscribe, comment, and share mo na rin ito sa
iyong community or sa iyong friends para marami pang maabot itong ating channel. And also malaking tulong na rin ito para sa akin as content creator na nagbibigay ng stock data, stock analysis para sa inyo. Para mas marami pa tayong maabot na Filipino investors dito sa ating bansa and also globally. At kung meron kayong tanong tungkol sa ICT or iba pang stocks, mag-comment ka lamang dito and itatry natin yan ngayon sagutin. And this is PSU Warrior, no, na lagi nagpapaalala lagi na invest wisely and also see you on the other side. Also guys, kung gusto mo makita yung mga data natin na pinapakita dito sa website, nasa comment section lamang yung link ng ating website na create. Guys, ako mismo po ang nag-create niyan, nag-develop to give you understanding on fundamental analysis dito sa ating bansa. Okay? Kasi nakikitaan ko na walang website na nakafocus sa fundamentals sa Pilipinas. Kaya ako nag-create nitong website na ito. Okay guys, again, maraming salamat at ingat kayo lagi sa panahon na maulan, and also guys, love your investment, love your goals. This is PSU Warrior.